Tinambakan ng TNT Tropang 5G ang San Miguel kagabi mula umpisa hanggang huli. Nag-dominate itong si Bolbol at kahit na naka 30 points itong si Marcus Lee, karamihan ng puntos niya ay nanggaling na nung tapos na yung game. Ibig sabihin garbage time na. Actually, first quarter pa lamang natambakan na itong San Miguel. At yes, in fairness, aminin natin, hindi kompleto San Miguel, ang daming wala. Ito si Chris Ross, Jericho Cruz, Jeron Teng. Pero sa totoo lang, kahit na naglaro yung mga nabanggit na players, mag-iiba kaya yung outcome ng laro. Ang problema kasi hindi talaga effective na import itong si Marcus Lee. Nakita natin hirap na hirap pumuntos at sa depensa o sa opensa hindi maasahan. Kaya nga ngayon itong si Justin Patton, yung bagong import ng San Miguel, ay kumpirmado na maglalaro na next game at itong si Lee ay uuwi na. Kaya nga ngayon, maganda abangan yung susunod na match-up nitong San Miguel at nitong koponan ng TNT dahil makikita natin kung paano mag-adjust itong San Miguel. Ang pinakaiba nitong si Patton at itong si Marcus Lee, itong si Patton mas malapad yung katawan nito at meron din itong tira sa labas. So ito'y offensive player, ibig sabihin maasahan mo sa opensa at hindi lang yung puro katulad ditong si Lee na umaasa doon sa mga locals na i-score para sa kanya. Kaya nga magiging maganda to, pero sa panig ng San Miguel, no, kinakailangan mag-move on sila mula dito sa pagkatambak ng TNT at kinakailangan na manalo sila doon sa susunod nilang laro na kontra naman doon sa Macau Black Knights. At syempre, mahaba pa naman itong eliminations gaya nga nung sabi ni Junmar, kaya po pwede pa naman sila na maka-score at makakuha ng iba pang mga panalo. Pero ang importante dito yung bago nilang import na si Justin Patton ay kinakailangan ito ay mag-fit talaga dito sa San Miguel Beermen para sila ay makaabante sa Commissioner's Cup. Inamin itong si Bolbol na nasasanay na raw siya dito sa physical play ng PBA at sa wakas nagpa-interview na to si Bolbol, no? At nakipag-engage na rin siya doon sa mga fans pagkatapos siyang padala ng memo ng PBA. So ibig sabihin na medyo up na itong si Bolbol dito sa fans at pati na sa media. Tignan natin kung hanggang sa kung sabi ng iba parang napilitan lang daw si Bolbol, pero kung ano pa man at least sumunod siya doon sa pinadalang memo ng PBA. At ang maganda rito para sa TNT, nakapag-adjust na raw itong si Bolbol dito sa style ng laro ng PBA at natitiyak na sila ay magiging isa dito sa mas malakas pang teams. Dahil syempre habang nakapag-adjust si Bolbol sa physicality ng PBA ay nandyan na rin at magiging ready na ito sa mas matinding laban sa playoffs. Dahil syempre pagdating ng playoffs magiging mas physical yung mga games at yan natin talaga masusubukan itong TNT. Marami kasi nagsasabi na si Bolbol ay ayaw talaga ng physicality. Kaya mukhang kinakailangan talaga na dyan siya masubukan. Sabi kinakailangan nga banggain ng konti itong si Bolbol para makita natin kung talagang hanggang saan ang aabutin. Pero so far so good, maganda ang sitwasyon nitong TNT Tropang 5G at makikita naman natin na iba talaga kapag nandyan si Bolbol, gumaganda yung laro nila. Kaya nga itong Tropang 5G ngayon, marami nagsasabi talaga na sila ang favorite na manalo dito sa Commissioner's Cup dahil dito kay Bolbol. Pero so far, no, marami naman tayong makikita talaga dito na magiging maganda sitwasyon para dito sa TNT. At basta maging makapag-adjust ito si Bolbol sa laro sa PBA, walang magiging problema dyan. At yan sigurado yung biniisip ni Coach Jot Reyes. Kaya naman very happy siya dito sa nangyayari ngayon dito sa TNT Tropa. Kaya good news yan sa mga fans nila. Sa panig naman ng Converge Fiber XS ay meron daw napipinto na trade na mangyayari dito at sinusubukan daw nila yung posibilidad na makuha itong si Richie Rivero. Tignan natin kung mangyayari yan dahil actually maraming teams ang gusto makakuha kay Rivero pero mukhang hindi raw interesado ang Phoenix na i-trade ito. Kung sakali nga na itong si Rivero hindi maging available for trade, baka naman itong si Ken Taffy nagsusubukan na lang na ma-acquire nitong Phoenix shoe, nitong Converge Fiber XS. Ang maliwanag kasi dito sa Converge parang may problema talaga sila dito sa lineup nila. Maganda nga yung roster nila, sabi ng iba pang finals, pero sunod-sunod na yung naging talo. So mukhang kinakailangan talaga na ang pagbabago dito. Granted, yung hili nilang talo wala dito si Juan Gomez de Leano. Pero alam natin
na yung mga previous games talaga nila, nahirapan din sila. So mukhang meron talagang issue dito. At yung pagkuha ng mga bagong players ang nakikita ng management na magiging solusyon. Ngayon, kung yan talaga, kung yung pagdagdag kay Ken Tapin ang makakapagbigay ng stability dito sa lineup ng Converge, tignan natin. Ang natitiyak lang ng mga insiders, itong FiberXs, hindi yan titigil dito sa pagbabago at pag-adjust ng kanilang roster. Dahil syempre, ang management ay gumawa na ng desisyon na sila talaga ay handang gumastos para ang team na to ay manalo na. So, good news ito para dito sa koponan ng FiberXers. Nandun na lamang yan syempre sa coaching staff kung paano nila ma-fit yung mga players na kanilang kukunin para naman maging mas okay yung kanilang laro na palalabasin. Dahil syempre ang gusto nitong lineup ng Converge FiberXers, maging ready na sila doon sa mga susunod na mga laban lalo na. At itong kanilang roster naman ay sabi nga pang finals o championship caliber. Ang Barangay Hinebra ngayon ay merong mga espekulasyon na lumalabas na baka i-trade na raw itong si Isaac Go. At baka daw ang hinahanap din ng kapalit either si Kai Balungay or baka daw itong si Luis Villegas ng Raynor Shine Elasto Painters or Cade Flores ng Titan Ultra. Kung sino man dyan, wala namang magugulat na kung bakit iti-trade ng Barangay Hinebra itong si Isaac Go. Sa totoo lang, no? Maraming mga fans ng Hinebra ang nagulat nung kinuha nila to in the first place. Alam ng mga fans na itong si Stan Hardinger nga nagre-request ng matrade. Pero maraming nagulat sa Hinebra bakit si Go ang kinuha nila. Gayong hindi naman ito masyadong epektibo bilang center. Ang ginagawa nitong si Isaac Go ay more of a power forward siya na tumitira sa labas. Hindi naman ito matatawag na effective post-up defender dahil ang laro nga nito ay more sa perimeter kahit na ito'y 6'7". Anyway, kinuha siya ng Barangay Hinebra at ang nangyari nga, yung first few seasons niya sa Hinebra nadali ng injury parang si Jeremiah Gray at hindi na masyadong nakapaglaro. Ngayong naglalaro naman ito sa Hinebra, hindi masyadong maganda yung nagiging performance niya. Kaya itong si Coach Tim Cone, hindi na ako magugulat kung ang nabanggit na player ay isipin nila na i-trade na. Kapalit nitong si Luis Villegas o di kaya naman yung nabanggit natin na si Cade Flores at yung iba pang mga big men dyan. Dahil dito, itong si Isaac Go, maraming naniniwala na hindi na to magtatagal sa Barangay Hinebra at kukuha na ng iba pang players itong si Coach Tim Cone na mas nababagay na maging sentro talaga nila. Dahil sa totoo lang, ito si Japet Aguilar, hindi naman yan talaga center. Ang laro niya ay power forward. Pero nagsisentro siya sa Barangay Hinebra dahil walang ibang available. Si Norbert Torres at si Troy Rosario pareho yung mga power forwards. Pero center ang laro sa Hinebra dahil walang legit na big man yung koponan ni Coach Tim Cone ngayon. Kaya nga inaabangan nila yung pagbabalik ni Kemar Carino. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, binabati din natin, si RG Bueno, si Joseph Pineda, Katsakino Dukusin, si Mon de Guzman, binabati na rin natin, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin at iba pa.